Ito ang isa sa mga pinakamalungkot na kwento na kailanman ay nailahad sa Hollywood. Ang kanyang pangalan ay walang iba kundi Sylvester Stallone. Isa sa mga pinakamalaki at pinakatanyag na superstar ng American film. Lalaking palaboy noon, big time na ngayon at ngayon ay kilala sa buong mundo. Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Ito ang isa sa mga pinakamalungkot na kwento na kailanman ay nailahad sa Hollywood. Ang kanyang pangalan ay walang iba kundi Sylvester Stallone. Isa sa mga pinakamalaki at pinakatanyag na superstar ng American film. Magbalik tanaw tayo. Si Stallone ay isang struggling actor noong panahong iyon. Sa isang pagkakataon, talagang walang-wala na siya at hindi na niya mawari kung saan ito kukuha pa ng pera. Kaya't ito ay napilitang nakawin ang mga alahas ng kanyang asawa at ipinagbenta ito. Napakasalimuot ng mga pangyayari sa kanyang buhay noon hanggang sa umabot na sa punto na ito ay nawalan na din ng tirahan. Oo, natulog siya sa istasyon ng bus ng New York sa loob ng 3 araw. Hindi makabayad ng upa o kaya'y makakain man lang. Ang pinakamababang punto ng kanyang buhay ay dumating noong sinubukan na niyang ibenta ang kanyang aso sa tindahan ng alak sa sino mang estranghero. Wala siyang pera upang pakainin ang aso. Ibinenta niya ito sa halagang $25 lamang ayon kay Stallone. Sa pagkakataong iyon, lumakad siya palayo habang umiiyak. Pagkalipas ng 2 linggo, nakita niya ang isang laban sa boxing sa pagitan ni Muhammad Ali at Chuck Wepner. At ang tagpong iyon ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon na isulat ang script para sa naging sikat na pelikula, ang Rocky. Sinulat niya ang script ng 20 oras. Sinubukan niyang ibenta ito at kumuha ng isang alok para sa $125,000 para sa script. Ngunit mayroon lamang siyang isang requirement. Gusto niyang maging star sa pelikula. Nais niyang maging main actor, si Rocky mismo. Ngunit sinabi ng studio na hindi. Nais nila ng isang tunay na star. Sinabihan nila ito na mukhang nakakatawa at nakikipag-usap na nakakatawa. Umalis siya kasama ang kanyang script. Pagkalipas ng ilang linggo, inalok siya ng studio ng $250,000 para sa script. Tinanggihan niya. Nag-alok pa sila ng $350,000. Tumanggi pa rin siya. Nais nila ang kanyang pelikula, ngunit hindi nila ito gusto na maging main actor o maging parte man lang ng pelikula. Sinabi niya na hindi. Kailangang siya ay kasama sa mismong pelikula. Pagkaraan ng ilang sandali, sumang-ayon ang studio. Binigyan siya ng $35,000 para sa script at hinayaan siyang mag-star sa mismong pelikula. And the rest is history. Ang pelikula ay nanalo ng Best Picture, Best Direction, and Best Film Editing sa prestigyosong Oscar Awards. Hinirang din siya bilang Best Actor. Ang pelikulang Rocky ay pinasok pa sa American National Film Registry bilang isa sa mga pinakadakilang pelikula kailanman. At alam mo ba ang unang bagay na binili niya kasama ang $35,000? Ang aso niya na kahit kailan ay hindi nawala sa kanyang puso. Oo, gusto ni Stallone na maibalik sa kanya ang aso niya na ibinenta niya noon. Kaya naman siya ay tumayo sa tindahan ng alak sa loob ng 3 araw na naghihintay sa lalaki na pinagbilhan niya ng kanyang aso noon. At sa ika-3 araw, nakita niya ang lalaki na may kasamang aso.
Ipinaliwanag ni Stallone kung bakit ipinagbili niya ang kanyang aso noon at ito ay nakiusap na kung maari ay isama na niya pauwi ang kanyang aso. Ngunit tumanggi ang lalaki. Inalok siya ni Stallone ng $100. Tumanggi pa rin ang lalaki. Inalok muli ni Stallone sa kanya ang $500. Muli itong tumanggi. Oo, tumanggi siya kahit $1,000 na ang inalok ni Stallone. At paniwalaan mo o hindi, kailangang magbayad si Stallone ng $15,000 para sa parehong aso na ibinenta niya sa halagang $25 lamang. At sa wakas, nakuha na niya ang kanyang aso. At ngayon, ang parehong Sylvester Stallone noon na natulog sa mga lansangan at ipinagbili ang kanyang aso nang dahil lang sa hindi na niya ito kayang pakainin, ay isa sa pinakamagaling na movie actor ngayon sa buong daigdig. Pakinggan nyo ang mga kataga na binitawan ni Sylvester Stallone na tiyak na kapupulutan nyo ng aral at inspirasyon sa buhay. Ayon kay Sylvester Stallone, being broke is bad, really bad. Have you ever had a dream? A wonderful dream, but you are too broke to implement it? Too tiny to do it? Too small to accomplish it? Life is tough. Opportunities will pass you by just because you are a nobody. People will want your products, but not you. It's a tough world. If you ain't already famous or rich or connected, you will find it rough. Doors will be shut on you. People will steal your glory and crush your hopes. You will push and push, and yet nothing will happen. And then your hopes will be crushed. You will be broke, damn broke. You will do odd jobs for survival. You will be unable to feed yourself. And yes, you may end up sleeping in the streets. It happens. Yes, it does. But never let them crush that dream. Whatever happens to you, keep dreaming. Even when they crush your hopes, keep dreaming. Even when they turn you away, keep dreaming. Even when they shut you down, keep dreaming. No one knows what you are capable of except yourself. People will judge you by how you look and by what you have. But fight on. Fight for your place in history. Fight for your glory. Never ever give up. Even if it means selling all your clothes and sleeping with the dogs, it's okay. But as long as you are still alive, your story is not over. Keep up the fight. Keep your dreams and hope alive. Go get it.